Naniniwala po ba kayo sa kabutihan ng Diyos? Praise God. At sisimulan ko po ng isang question. Meron po akong itatanong. Ang tanong ko ay ganito. Meron bang mga panahon ng iyong buhay na mas nadarama mo ang kabutihan ng Diyos at merong panahon na parang hindi mo nadarama ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay? Meron bang panahon na daman-dama mo, mahal ako ng Diyos, pero may mga panahon na parang ako kaya ay nalimot na ng Diyos? So, hindi ka nag-iisa. Noong unang panahon, meron isang propeta ng pangalan ni Habakuk. At siya man ay meron ganun mga katanungan. 3 chapters lang yon. At in-encourage ko kayo na basahin niyo yung Habakuk. At 3 chapters lang naman. At upang maunawaan ninyo na siya man ay nagkaroon ng doubts at nagkaroon siya ng questions. Na iniisip niya, bakit namamayagpag ang masasama? Bakit nakikita ng aking mga mata ang mga masasama at parang, Lord, parang tila wala kang ginagawa. Parang hindi mo pansin. Tapos, sa chapter 2, naandun yung kanyang, yung answer ng God at narinig niya na parang meron siyang kinakailangan ding itugon sa mga nangyayari. And finally, nakita niya na walang kinalaman yun sa mga panlabas. Walang kinalaman yun sa mga nangyayari sa kapaligiran niya. Kung may higit sa lahat, ay may kinalaman yun sa kanyang kalooban. Kung paano niya tingnan ang problema, yun ang tunay na problema. Sabihin mo ngayon, kung paano ko tingnan ang problema, kung paano ko tingnan ang mga difficulties ng buhay, yun ang aking talagang problema. Kaya ang title po ng ating message ngayong umaga, Can we really trust God's love in difficult times? Alam po naman natin ngayon na meron tayong global circumstance, global situation, pandemic, and it affects economy. Naapektuhan ang ekonomiya, naapektuhan ang lifestyle ng mga tao. Napakatindi ng change na ito na na-experience ng sangkatauhan. And we need ito. We need to adapt with this situation. Meaning, we need to live with the threat of this pandemic sa paligid natin. Kailangan maunawaan natin kung paano tayo mamuhay na naandyan yan sa kapaligiran natin. It is a long-term thing. This is a long-term term. At kahit na lumabas pa ang vaccine na pinakahihintay ng tao, mga minamahal ng Panginoon, ulit-ulitin ko, hindi ang medical science ang solusyon. Hindi yan. Yung ating approach ang solusyon. Yung ating response ang solusyon. It is how we deal with this situation ang solusyon. Hindi ang solusyon medical science, hindi yung vaccine ang solusyon. Mangyari po sa mga huling araw, ang darating sa atin ay hindi lamang isang plague, hindi lang isa. Marami ito, plagues ito, salot ito, marami. Kaya, kailangan tayo ay masanay sa mga huling araw, mababatbat ng kahirapan. At ang thinking ng tao, ito, tinan nyo, ang common thinking ng mga tao ay ganito. Some people think, God must really love them. Sino yun? When they have money, good job, good health, good life, ang family nila, ang pagsasama ng mag-asawa, strong. God must really love them. Kaya ang question ay, can we really trust God's love in difficult times? Iniisip ng mga tao, mahal sila ng Diyos, God must really love them if they have these things in their lives. And then, ang pangalawa, God must not really love them when they have problems. When they are sick. When these people are poor. Napakahirap ng mga tao to. Kawawa naman sila. Nasaan kaya ang Diyos sa buhay nila? Have lost their job. Alam niyo naman ngayon, dahil sa pandemic na ito, maraming unemployment nag-increase. Tumaas ang rate ng unemployment. Yung COVID-19 naapektuhan.
Pag tinaman, alam niyo mga minamahal ng Panginoon, tulad ng sabi ko, lagi kong paulit-ulit, mag-ingat, huwag makakalingat. Ulitin niyo ngayon, mag-ingat, huwag makakalingat. We need to learn. Kailangan matutunan natin mamuhay nito. Nagigets niyo ako. Huwag kang masisiraan ng bait dahil sa birthday mo. Maglilitsyon ka ng 5 litsyon at uimbita ka ng mga taong kakain ng 5 litsyon sa bahay mo. Huwag kang masisiraan ng bait dahil birthday mo. Kailangan i-avoid natin yung mass gathering. Kailangan i-avoid natin yung, Pastor, kailan po tayo magsisimula ng worship service natin? Namimiss na po namin. Palagay nyo kaya si Pastor. Buong buhay na ni Pastor ito. Hindi ko kaya miss na miss din kayo. Salamat sa Diyos. Meron tayong online. Di ba? We need to learn how to adapt with this situation. Gets niyo ako? Kaya pag sinabi mo, God must not really love them pagka sila may problema, sick, poor, have lost their job, may COVID-19. Ang problema nila, yung pagsasama nila, ang marital problems, nag-explode sa kanilang family, nagkahiwalay si nanay at si tatay, nagwalong mga anak. Oh, God must not really love them. Wow, hindi yan base sa circumstansya natin kung paano tayo kamahal ng Panginoon. Ganito tayo kamahal ng Panginoon. Tingnan niyo. This is how He loves us. Ito in-express niya. Tingnan niyo. Ang Diyos ay nagsasabi ng ganito, The Lord has appeared of old to me. Sabi ni Jeremiah, saying, itong sabi ni Yahweh sa akin, Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Again, I will build you, and you shall be rebuilt. O Virgin of Israel, you shall again be adorned with your tambourines, and shall go forth in the dances of those who rejoice. You shall yet plant vines on the mountains of Samaria. The planter shall plant and eat them as ordinary food. Tagalogin natin po, tingnan natin. Napakita ako sa kanila mula sa malayo at simula pa inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmalasakit. Tingnan niyo po, patuloy na ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli. Ano man ang nangyari, ano man ang sitwasyon, ano man ang sirkumstansya, hahawakan mo uli ang iyong tambourine, pandereta. Ang pandereta, hindi po tinapayan. Okay. Yan po'y tambourine. At masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng uba sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim, ang mga planters, at magpapasasa sa ibubungan niyon. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa mga pangako niyang ito? Ganito niya tayo kamahal. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ganito niya ako kamahal. Ang doubt ay hindi mula sa Diyos. Doon sa Garden of Eden, kung natatandaan ninyo, ang doubt ay ipinunla ng kaaway ng Diyos kay Eva at kay Adan. Hindi yung nag-isip tayo ng negative, yung pinagdudahan natin ang pag-ibig ng Diyos, at maya-maya lamang, ipakikita ko po sa inyo yung mga verses na titibay ang pangunawa natin na loves talaga ako ng Panginoon. Gusto niyo bang maunawaan na loves ako ng Panginoon? Praise God. Manalangin po tayo. Let us pray. Oh Heavenly Father, patawarin niyo po kami sa bagal ng aming pangunawa sa mga espiritual na bagay na nagmumula sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan ng aming pangunawa. At salamat po, Panginoon, iniibig mo kami, hindi dahil sa kami ay mabuti. Hindi dahil sa kami ay maraming nagagawa para sa iyo. Hindi dahil sa kami ay nakihigit kaysa iba. Ang totoo po niyan, inibig mo kami kung sino kami. Kilala mo kami, kilala mo ang pinagmulan namin, kilala mo ang aming mga ninuno, kaysa kilala namin sila. Hanggang sa ika-4 na salin lahi namin ay kilala mo, kami ay hindi namin yun kilala.
Ang lolo ng amin lolo ay hindi namin kilala. Pero ikaw ay kilala mo ang kanununuan namin at kung saan kami nagmula. Thank you, Lord. Mahal mo po ako kung sino ako. Tulungan niyo po ako ng love na ito ay laging manantili. Maging pundasyon ng aking buhay. Ano man ang mangyari, hindi ko malimot na mahal mo po ako. Buksan mo po ang aking isipan, ang puso sa umagang ito. Nais ko pong maunawaan kung gaano kalakit, kalawak ang iyong pag-ibig sa akin. In Jesus' name. Woo! Amen. And amen. 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 So can we really trust God's love? Yan po, lalo na in difficult times, na ngayon po ay dumaranas tayo. Mga minamahal ng Panginoon, kung yung ating mga kasabihan, wala yan sa lolo ko. Sabi, ulitin yung ngayon. Ulitin yung mga kasabihan natin, wala pa yan sa lolo ko. Di ba? Ibig sabihin nun, hindi lang yan. Marami tayong daranasin. Sabi nga sa Bible, sa mga huling araw, mababat-bat ng kahirapan. Ang mga tao magiging makasarili. At yan ang nakikita natin ngayon. Natatandaan niyo pa ba yun sa 2 Timothy? Sabi rito, but know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves. Yun ang unang-unang, kaya mahirap ang mga huling sandali, ang mga end time, because men will be lovers of themselves. At ngayon, meron pong sumisikat na grupo na ang tawag ay BTS. Na sila po yung mga K-pop. Okay, hindi po yung mga popsicle, pero yun ay K-pop na pag pumasok pa lamang sa eksena, sigawan na mga ina-idolize ng mga kabataan at ng mga matatandang may isipang bata. Okay, at yun ay ina-idolize nila ang K-pops na ito. But, ano message nila? Love yourself. Understand yourself. Speak yourself. Yan ang message nila. Ang tinuturo nila maging selfish. Ito ang tinuturo naman ng Bible. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying power. And from such people, turn away. Tagalogin natin ng mabilisan. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Kaya may kapighatian sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang habag, mga mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, mga matitikas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip ng mga ibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan. Kaya tinatanggihan niya ang kapangyarihan ng kanyang faith. Lumayo ka rin sa mga ito. Dayuan mo mga taong ito. Kaya ang mga minamahal ng Panginoon. Ibig sabihin, huwag mong i-idolize ang mga ganito. Huwag mo silang i-consider ang mga ganito. Nag-guess nyo na sinasabi ko, layuan mo sila. Huwag mo silang kampiyan. Huwag kang magre-rebelde. Hahanap ka ng kapwa-rebelde mo. Tapos magjo-join in ka na sa kanila. Sama-sama kayo magre-rebelde. Don't do that. Huwag ninyong gawin yan. Hindi makakabuti sa atin po yan. Hindi makakabuti sa iyo. Hindi makakabuti sa akin. Yan ang iwasan natin. Amen po. Kaya atin pong tinitingnan dito, gaano ba kalawak, gaano ba kalaki, gaano ba tayo kamahal ng Panginoon. This is Ephesians 3 verse 17. Okay, tingnan po. God's love has nothing to do with me, has nothing to do with you. Walang kinalaman sa akin, sa iyo, sa atin. Wala. Sabi nito, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love,
may be able to comprehend, naway maunawaan mo, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and measurement, width, length, depth, height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Para kayo mapuspos. Tagalogin natin, tingnan natin. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Upang inyong lubusang maunawaan. Isa pa. Upang inyong lubusang maunawaan. Isa pa. Upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalaki, kalawak, gaano ka lawak, kahaba, kataas, lalim ang kanyang pag-ibig. Cross. Proof ng kanyang love sa atin ay cross. Kalawak, kahaba, kataas, kalalim. Cross. Lawak, kahaba, kahaba, kataas, kalalim. Ganyan niya pinatunayan sa atin kung gaano tayo niya kamahal. Cross. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. Sagay mapusus kayo ng buong katangian ng Diyos. Ulitin natin. At naway maunawaan, makomprehend ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-ibig, sagay mapusus kayo ng buong katangian ng Diyos. Yun ang gusto niyang matutunan natin. Mga minamahal ng Panginoon, pag tao ang pinag-usapan natin, pag-ibig ng tao, ibigin mo ang tao dahil kaibig-ibig. Bakit mo siya love? Ang ganda niya. Bakit ko siya love? Ang pogi niya. Hello. Bakit ko siya love? Mayaman. Meron siyang personality. At meron siyang karakter. Meron ng personality, meron pa siyang karakter. Kaya ko siya love. Amen po. Bakit ko siya love? Oh, kaya tayo gusto natin yung mga tao. Why? Masaya siyang kasama. Oh, di, kumuha ka na lang ng komedyante para patatawanin ka lagi. Bakit ko siya love? Siyempre po, kapamilya ko siya. Love mo kasi kapamilya mo. So, that's the way people love one another. Ganun ang ating pananaw. Pero tingnan nyo, God's love is different. Iba ang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya nananangan dito. Alam nyo kung bakit niya tayo mahal? Pinili niya. Ginusto niya. Ginawa niya. Yun siya. Mahirap bang intindihin yun? Yun ang God. Sabi sa 1 John, 4:16, and we have known and believed. Ulitin natin. Okay, sabay-sabay. And we have known and believed the love that God has for us. God is love. Isa pa. Okay, mas malakas pa po doon, please. Hindi God has love. Hindi God has love. No. Hindi ang Diyos ay may pag-ibig. No, hindi yun. Siya ang pag-ibig. God is love. And he who abides in love abides in God and God in him. Because God is love. It has something to do. It all has something to do with who He is. Ganyan siya. Siya yon. God is love. Bakit siya mag-aabalang likhain tayong kalarawan niya? Kung para tayo dalhin sa impyerno, kung para tayo i-curse, sumpain, para tayo makaranas ng kahirapan, pasakit sa buhay, nabubuhay pa lamang sa mundo, sabi ng mga ibang relihiyon, ang langit, ang lupa, habang naninira, ito ang impyerno. Nakaw ay hindi. Malayong-malayo pa ito sa impyerno. Hindi ito ang impyerno. At hindi yung kayang abutin ng isip mo kung ano yon. At kung paano hindi mo kayang abutin ng isip kung ano ang langit, ganoon din, hindi mo kayang abutin ng iyong isip ang impyerno hanggang di ka nakakarating doon. At pag nakarating ka doon, it's too late. Hindi mo gusto yon. Kaya minamahal ng Panginoon, God is love. Gagawin niya ang lahat-lahat, makapiling lang niya tayo. Napahiwalay tayo sa Kanya because of sin. Hindi siya bingi upang ang ating panalangin marinig.
Hindi maiksi ang kamay upang tayo ay kanyang tulungan. Ang ating sala ang naghiwalay sa atin sa ating Diyos. Yun pong sabi sa salita ng Diyos. Yun pong pinahayag ni Yahweh kay Isaias. Ang ating sala, ang ating kasalanan ang naghiwalay sa ating Diyos. At kung bakit natin nadaranasan ang maraming paghihirap sa ating buhay, mga minamahal ng Panginoon, bahagi yun ng pagtira dito sa lupa. In this world, in the earth, you will have tribulation. Makakaranas tayo rito. Amen po. Hello, nandiyo ba kayo? Be of good cheer. Sabi ni Jesus, I have overcome the world. Magalak ka, magkaroon ka ng kagalakan, cheerful sa iyong puso. Bagamat meron kang dinaranas, huwag mong lilimutin, mahal ka pa rin ng Diyos sa kabila ng iyong mga dinaranas. Amen po ba, mga minamahal ng Panginoon? Sabi nga po sa Romans 5:18 na niya, but God demonstrates. Okay, ulitin natin. Sabay-sabay po. But God demonstrates. Isa pa. Demonstrates His own love toward us. In that, while we were still sinners, ano ibig sabihin nun? Siya'y banal, tayo ay sinner. Hindi tayo kapareho niya. Hindi ba ang mga taong hindi mo kapareho ay ayaw mo? Katulad ng yung mga racist, ang puti ayaw niya ng itim. Ayaw niya ng, ang tawag nila ay negro. Ayaw nila ng itim. Meron silang prejudice sila. Ang mga Israelita ayaw sa mga Samaritana. Prejudice. Pero tinan nyo, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ganyan niya tayo kamahal. Hindi yung katulad ng ating pagmamahal na pag hindi natin kapareho ng intellect, pag hindi natin kasing ganda, pag hindi natin kasing dunong, hindi natin gustong kasamahin yung hindi marunong para ating siyang maturuan at tulungan. Wala sa heart, kalimitan. Hindi po naman lahat, hindi ko naman nilalahat po ang mga tao. Ang karamihan po. Pag hindi niya katulad, hindi niya kasing runong, pag hindi niya kapareho, pag hindi niya kapareho magsalita, o hindi kasing yaman, o hindi kasing class, kasing socialite, hindi niya gusto. Ayaw niya samahan. Maging yung ubod ng hirap, ayaw sumama sa mayaman, nahihiya, nangingimi, inilalayo niya ang kanyang sarili. Yung mga pinsan na may hirap ay sumama sa pinsan na mayayaman kasi minamaliit niya ang kanyang sarili. Tinitingin niya, laging maliit ang tingin sa kanya ng kanyang kapwa. Hindi mahalaga ang tingin sa iyo ng tao. Ang mahalaga ang tingin sa iyo ng Diyos. God demonstrates His own love towards us. That while we were still sinners, Christ died for us. Yung ba ay sapat na para tayo ay maglulumokso sa saya, sa galak. Amen po. So what do I need to do? Kung ganun pala, what do I need to do now? Anong kailangan ko gawin? Napakasimple po, mga minamahal ng Panginoon. Tanggapin natin. Yun ang offer ng God sa atin. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Gusto niya tayo ay maging recipient. Gusto niya tayo ay manampalataya. Gusto niya tayo ay magtiwala. Amen po. Can we really trust? Tingnan niyo po yung word. Can we really trust God's love in difficult times? Because ito yung mga moments na iniisip natin, nasaan ang justice? Nasaan ang God? Bakit ang God hindi kumikilos? Si Habakuk na propeta ay ganun din ang iniisip niya. Ganun din ang pumasok sa isipan niya tungkol sa God. At meron siyang mga questions at ang Diyos nagbigay sa kanya ng mga answers. I suggest that you read it. Ipinrich na ito ng ating Pastor Ricky. So balikan na lamang ninyo yon. Pero ito, ang talagang, ito yung minor prophets na marami tayong matututunan sa kanya, yung mga difficult times. Can we really trust God's love in difficult times? Yan ang mga questions sa ating mga puso pag tayo naghihirap na nakakaranas tayo ng bigat ng kalooban natin. Nasaan ang Diyos? Laging ganon. Amen po. Kung yan ang Diyos sa atin, kung dinedemonstrate niya yan sa atin, for God so loved the world that He gave.
His only begotten Son. Whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So ano ang dapat natin gawin? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Isa pa, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalatay sa kanya, ang magtiwala sa kanya ng malalim, ay hindi mapahawa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang dapat natin gawin? Be a recipient. Kung meron bang namimigay ng ayuda, makikinabang ka ba kung hindi ka nakasahod? Kung hindi mo sila sinunod na maglagay ka ng silya sa harapan ng bahay mo para doon niya ipatong yung ayuda? Ang Diyos naman gusto laging nag-aayuda. Ang problema lang ay maglagay ng silya. Gusto naman ng Diyos magbigay. Ang Diyos ay giver. We cannot outgive God. Siya ay giver. Siya ay Diyos ng pagpapala. Siya ay Diyos na mapagbigay. Siya ay Diyos na tumutugon sa ating panalangin. Siya ay Diyos na nag-iingat, kumakalinga. Siya ang Diyos na pumapatnubay. Siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng wisdom. Laan ang mabubuting bagay dito sa lupa para sa kanyang mga anak. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ang kailangan lang natin ay maging recipient tayo. Paano ka magiging recipient? Faith. Trust God. Can we really trust God's love? Tignan niyo po yung word na yung trust. Can we really trust God's love in difficult times? Faith. Pag pinag-usapan natin ng God, kailangan natin ang faith. Basta binanggit ang salitang God, basta binanggit ang salitang Diyos, huwag mo sasabihin sa atheist yan. Ano ba yung atheist? Yung bungang kahoy, yung prutas na maraming buto. Yung mga atheist, mahilig sa atheist. Can we really trust God's love in difficult times? Mga minamahal ng Panginoon. Pag God, anong kailangan? Faith. Amen po. Lahat niyo po ba tayo? You will not do any crazy thing because of your faith. Hindi ka gagawa at mangunguna ka o ikaw ay magiging presumptuous because of your faith. You will learn to wait. Si Habakkuk, he learned to wait. Tinuturuan niya tayo na tayo maghintay. Amen. The greater is the waiting, the greater is the blessings. Sa Romans 8:35, okay, tinan niyo, sunod na question. Who shall separate us from the love of Christ? Kung siya hindi nangimi, kung while we were still sinners, dinemonstrate niya ang love sa atin, then who shall or what shall separate us from the love of Christ? Sino maghihiwalay sa atin? Yung karanasan ba natin na maghihiwalay sa atin sa love ni Christ? Sino maghihiwalay? Who shall separate us from the love of Christ? From the love of God? Ang circumstansya ba? Ang COVID-19 ba? Ang kahirapan ba? Ang perilous time ba? Ang ambaba ng earthquake, ang ambaba ng asteroid, ang ambaba ng digmaan, yan ba magse-separate sa atin? Malayong malayo. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, hindi. Okay, mas naik na naik. Abay, hindi. Okay. Hindi pwede mag-work yan. So ito yung demonstration of God's love. Romans 8:28. And we know. Isa pa. Ang kanina, and I know. That all things work together for good to those who love God. Sino nagmamahal sa Diyos? Pakitaas ang kamay. Kahit hindi mo siya kilala, kahit hindi pa masyado ang relationship mo sa Kanya, pero you know there is God and you love God. Amen po. So, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Pag ikaw na andun sa purpose ng God, isasalang ka niya. Dadaan ka ng testings, dadaan ka ng trials. Mga minamahal ng Panginoon, why? Dahil tayo ang basihan natin ng tiwala sa Diyos ay ang kapaligiran, ang circumstansya, ang experience. Yan ang basihan natin, kalimitan, ng tiwala natin sa God. Pagka the more is the blessing, the greater is the hallelujah, ang sigaw.
Praise the Lord! Nagkaroon ka ng meron kayong ayuda, tigta 10,000. Praise the Lord! Ay, paano pa kaya kung katulad ni Pastor Jay? Binabless na yung kumpanya niya. Meron pang ayuda. Alam niyo ba kung magkano ang ayuda ng aking anak na ito? $650,000. Ano ba yun dito? Yun ba'y bilyon na? Ayun, hindi pa naman. Okay, hindi pa naman daw. Wala pa namang $1 million. Ano? Pero, tingnan ninyo, mga minamahal ng Panginoon. The greater is the waiting, the greater is the blessings, and we know that all things work together for good. Meron kang in-experience sa iyong buhay, may dinaranas ka sa iyong buhay, pinaprocess ka ng Diyos. Ipiniprepare ka ng Diyos. Alam niyo ba, mga minamahal ng Panginoon, mas marami ang taong sumasama pag pinagpala. Mas lalong hindi nila ma-handle ang success. Mas na-handle nila yung sila ay may kahirapan. Mas magkakaibigan sila, mas united. United ang church na maliliit. Madali yan. Meron silang pagkakatapos ng worship service, kainan sila, may lugaw sila, sarapan sila, masasaya. Ang saya natin, gawin mo yan pag libo-libo kayo. Magsaing ka ng isang kamambigas lagi tuwing meeting, tapos magkainan kayo, gaano kalaking trabaho yung gagawin natin. Hindi na ganun kapareho, hindi na ganun kadali. At marami ka ng pakikisamahan na ugali. Amen po. Mas maraming tao, mas maraming demonyo. Hindi niyo ako makuha doon. Akala niyo, demonyo yung nanunuwag. Hindi. Amen. Amen ba tayo doon? Ito yung umahad lang. Ito yung namimirisyo ng ating buhay, mga minamahal ng Panginoon. Kaya, tinuturuan tayo in all things. Tinan niyo. We know that all things work together for good to those who love God. Kahit na tipo na mayroong masamang pangyayari, yung mga pinakamasamang pangyayari, it could be the best for you. Akala natin ay masamang pangyayari, ang pinakamasamang akala mo ay pangyayari, maring yun ang pinakamabuti na nangyari sa iyong buhay. Na-realize nyo ba yan? Hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. Bakit mahalaga yun? Yan ang iyong paghahawakan. You hold on to this. Now, hope, ang pag-asa does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Ang love ng Diyos, given na. Nasa atin na. Amen po. Kailangan lang nating tanggapin. Kailangan nating i-practice. Kailangan lang natin itong experiencehin. At kailangan itong dumaloy sa atin upang maibahagi din natin sa iba. Kaya itong role ng church. Ang role ng church is to spread the good news. Ang role ng church is to give the message of life in this dying world. The message of life in this dying world. Magbigay tayo ng hope sa mga tao. Sa Romans 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Tagalog, ano pa masasabi natin tungkol dito sa mga bagay na ito? Tingnan niyo po. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Ano ang kalimitang katanungan natin dyan? Ay ganito. Meron tayong mga questions sa ating mga puso when it comes to God's principle. Totoo po ba yan? Tayo ba may katanungan tungkol sa godly principle? Why? Sabi ng Panginoon ito, diretsahan, sabi niya, for my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways. Okay? Ang aking isipan, ang aking mga isipan, ay hindi katulad ng inyong mga isipan. Ang inyong mga pamamaraan ay hindi katulad ng aking mga pamamaraan, magkaiba. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways. So are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kung papaanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Okay, sabihin mo nga sa iyong katabi, Ichente,
Kaya kung minsan, dito tayo nagkakaroon ng confusion. Pinipilit nating unawain ng Diyos sa ating pamamaraan ng ating pag-iisip. Kaya bang gawin ng Diyos ang mga mahihirap na bagay na hindi natin kayang gawin? Hindi na ating katanungan, kaya ng Diyos. Gagawin kaya naman ng Diyos. Yun ang katanungan ni Habakuk. Bakit nakikita ko ang masasama na mamayagpag? Bakit ang masama siyang nayaman? Bakit ang mabuti siyang naghihirap? Bakit ang masasamang bansa kinukubkob ang mga bansa na hindi niya kasinsama pero nakukubkob niya? Yun ang kanyang mga katanungan. Life is unfair in this world. Yun ang iniisip. Ang sagot ng Diyos, my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways. If you will trust in me, kung magtitiwala ka lang sa akin, then you will know na mayroon judgment para sa masasama. Huwag mo na i-compare ang sarili mo sa masasama dahil may panahon para sa kanila. Sa ngayon, inihahanda kita na malampasan mo ang sitwasyon, ang sirkumstansya na may nakahalaan ako na pagpapala para sa iyo. Naniwala ba kayo na may laan ang Panginoon na pagpapala? Alam kong ma-handle ng Diyos ang problema ko. Ang question ay, i-handle kaya ng Diyos? Okay. Aminin nyo. Kayo ba ay nakaisip ng ganon? Dumating na ba sa time nyo? Ang problema ko matagal na. Ako nagre-request, hinihiling ko, Lord, madeliver na nawa ako. Naway malampasan ko nito, madeliver na ako sa nagpapahirap sa kalooban kong ito. Di ba? Bakit hanggang ngayon wala pa? Tapos sisisihin mo na siya, ayan, nagawa ko na naman ng kasalanan kasi hiniling ko na baguhin mo ako, hindi mo ako binabago. Hello, nandiyo ba kayo? Ngayon, ano ang tugon? Meron nga, alam natin, may mga difficult times sa ating buhay, no? How can we really experience God's love in difficult times? Read God's Word. Walang shortcut. Bakit mo kailangan basahin ng Diyos? Nandun yung mga promises niya. Nandun yung ways ng Panginoon, pamamaraan ng Diyos. Nandun yung principles ng God. Nandun ang answers. And then believe God's Word. And then declare God's Word by faith. And act on it. Hello, nandiyo pa ba kayo? Nakukuha niyo ba ang aking sinasabi? Kayo ba may excitement sa aking sinishare na ito? Nakikita natin dito, tinan nyo. Ang iniisip kasi ng mga tao, ang pag-iisip, pinipilit niya na makomprehend niya ang mind ng Diyos na maging kapareho sila ng pag-iisip. Hindi natin kaya. Ang mind natin hindi design para maunawaan natin ang lahat-lahat ng paraan ng Diyos. Pero meron siyang ginawa na pwede natin panghawakan. Sa Romans 8:32, pwede natin panghawakan. He who did not spare His own Son. Pinag-usapan natin kanina yung cross. But He who did not spare His own Son, but deliver Him up for us all, how shall we not with Him also freely give us all things? Tagalog, tira niya. Kung sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip, ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Kaya read, meron siyang track record. Maring binasa o hindi mo pinasin. Maring binasa, hindi mo natandaan. But now, I'm reminding you, God so loved the world, He gave His only begotten Son. For that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Kung ang God the Father willing ibigay ang kanyang anak, kung ang Son, ini-offer niya ang kanyang sarili para mamatay para sa atin at akuin niya ang ating kasalanan. Amen po ba, mga minamahal ng Panginoon? Ngayon, hindi kaya maaari niyang maibigay ang lahat-lahat sa atin na ating mga pangangailangan? Nahirapan ba tayo intindihin yan? Nabababawan ba kayo sa pag-ibig ng Diyos? Kasi kung buhay sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, maunawaan mo yung mga tao sa kapaligiran mo. Amen po. Itong katanungan, tinan niyo po. Love nga ako ng Lord. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Pastor,
napakasama po ng kalooban ko. Marumi ang pamumuhay ko. Marami akong mga lihim, secrets, na marami ang hindi nakakaalam ng mga secrets na ito ng buhay ko. Ako'y unworthy. Kaya ako ay tulungan ng Diyos sa kabila ng aking madilim na kahapon, sa aking mga nakatagong kasalanan o yung mga nagagawa ko. Ako kaya ay ibigin ng Diyos sa kabila ng lahat ng iyon. Sobrang dami ng kasalanan ko sa buhay ko na nagawa ko. Ikaw ang kausap ko, ikaw. Ikaw ang kausap ko ngayon. Naiisip mo na sa sobrang ng daming atraso mo sa Diyos, kasalanan mo nagawa sa Diyos, ikaw kaya ay worthy pa para ikaw ay maging expectant sa kabutihan ng Diyos. Na hindi niya in-spare kung sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait. Sa halip, ibinigay para sa ating lahat. Hindi kanya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Kung ako'y ganitong kasama, ang pinagdaanan ko ay ganito. Ganitong karumi ang aking pamumuhay. Mga minamahal ng Panginoon, sa Romans 8:33, who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Sa Tagalog, sabi niyan, sino makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Ang dami ko nga nakatagong kasalanan. Ang dami ko nga maruruming nakaraan. Ang dami ko mga secrets. Skeleton in the closet. Pero sino makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos mismo. Siya mismo. Siya ang nagpawalang sala sa kanila. Oh, amen po. So, why would I doubt the goodness of God in my life? Bakit ko i-doubt ang love niya sa akin? Bakit ako'y nakaka-move on? Bakit ang iba hindi maka-move on? Nag-move on, nagtayo ng ibang church. Iba, nag-move on in rebellion. Nag-move on in rebellion. Hindi yung faith sa God, hindi yung pananampalataya sa Panginoon. Amen po. Pag tinanggap ka ng Diyos, mahal ka niya for who you are. Amen po. Basahin natin muli at bigyan niyo ng pangunawa. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. It doesn't matter kung anong sabihin sa iyo ng ibang tao. It doesn't matter kung sino ang gustong mag-accuse sa iyo, yung accuser of the brethren. Who shall bring a charge against God's elect? God's elect. Diyos ang pumili. God's elect. It is God who justifies. So yung mga tao, maraming sinasabi sa iyo, halimbawa, ikaw ay pastor, nasa pulpito ka. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Trabaho ni Satan to, sabi sa Revelation 12:10, ganito po. Then I heard a loud voice saying in heaven, now, salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ have come. For the accuser of the brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. Yung accuser of the brethren, sabi sa Tagalog. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Dumating na. Ibig sabihin, in a person. The person of Jesus Christ. Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. May mahal Panginoon. Sa likod ng isang tao na walang ginawa kundi mag-critic, mag-criticize, magparatang. Okay? Sa likod noon, sino ang nasa likod niya? Hello, nandiyan ba tayo? Sa mga tao na nagpipreach ng goodness of God, nagsasalita ng mga magagandang gawa ng Diyos, okay, sino ang nasa likod niya?
Di ba ang Holy Spirit? Mga taong nagsasalita ng mga magagandang gawa ng Diyos, puspos ng Espiritu ng Diyos, nagsasalita ng mga magagandang gawa ng Diyos, at sino naman yun nagsasalita ng mga kritiko na pinupulaan ng mga magagawa ng Diyos? Accuser of the brethren. Sino ang sinusunod ng isang tao? Mga minamahal ng Panginoon, may kinalaman yan kung bakit naranasan natin ang mga nararanasan natin. Because we believe the lie instead of the truth. Niyayakap natin ay ang sumpa sa halip na pagpapala. Ang nais ng Lord ay i-bless tayo. Hello, mga minamahal ng Panginoon. Ganito yan. Sa harapan ng Diyos. Nakita mo ba yung anak, ang lingkod mo, na ang pangalan ay si Boying? Ako yon. Pastor pa naman. Nagpipreach pa naman yan. Abay, ganyan ang ginagawang kasalanan yan. Lingid sa kaalaman ng lahat, itong ginagawa niyang kasalanan. Yan ang ina-accuse niya. Sabi ng Panginoon, ang alin? Yung lingkod na yun. Dumadami sila, pero ito, ginagawa niya, masama ba? Hindi ko nakikita yon. Ayun siya oh. Hindi ko nakikita. Ang nakikita ko, ay aking anak na si Jesucristo na sumasa kanya. We are in Christ. Yun ang nakikita ng Diyos in Christ. Sa Colossians 1:28, Him, si Jesus, we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. In Christ Jesus. Okay. Him, Jesus, Him, sabay-sabay. Him, we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Tagalog, tinan niyo po. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang. Dahil sa kanilang. Iniharap ng ganap, walang kapintasan dahil sa kanilang, pakikipag-isa kay Kristo. Iba na ang tingin sa iyo ng God nung nakipag-isa ka kay Kristo. To God be the glory for all the things He has done. Amen po. Kaya, sa Romans 8:33, who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Can we really, really, really trust God's love in difficult times? Amen po. Sa Jeremiah 31, verse 34. Okay, basahin po natin ito. Okay, basahin ninyo. Ready? Okay, go. No more shall every man mix his feet, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they all shall know me, but in this of them through the greatness of them, says the Lord. I will forgive their iniquity. For I will forgive their iniquity and their sin. God, I will remember no more. Hindi ko na nakikita ang mga kasalanan niya. Ang nakikita ko ay ang ginawa ng aking bugtong na anak na si Jesucristo para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen po. So, ulitin natin, 34. Okay, basahin natin, Tagalog. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaabahan hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Sinong patuloy na banggit ng mga bagay na ito? Kaya nang tumingin sa katabi mo. Sinong patuloy na nag-aalala itong mga bagay nito? Sinong patuloy na banggit ng mga ganitong mga problema? Amen po. Who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us? Okay, sabay-sabay po yan.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Okay. Atin pong tagalugin yung part na yon. Sino ang hahatol? O sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Dangerous, yung panganib o kamatayan? Yan ba maghihiwalay sa atin? Sa Kanya? Mga minamahal ng Panginoon. Yan ang mga question. Ano ang makapaghihiwalay sa atin? Ito, tayo niyo po, ang pinakamahalaga dito. Hindi ibig sabihin nito, pag may nangyayaring ganito, hindi na tayo mahal ng Diyos. Pag mayroong kaguluhan, may kapighatian, may pag-uusig, may pagkagutom, na nangangailangan ng ayuda, may kahirapan, may panganib, kamatayan. Hindi ibig sabihin yan, hindi tayo mahal ng Diyos. Sabi nito sa verse 37, okay, tinan niyo po, verse 37, no, hindi tayo isa-separate ng mga bagay na ito. Yet in all these things, sa lahat ng iyon, ano yung lahat ng iyon? Kaguluhan, tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword, sabi niya ito. Sa lahat ng ito, okay, kaguluhan, kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan. Sabi niya, hindi, yan ang maghihiwalay sa atin. Sa lahat ng mga ito'y, lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Hindi yon ang makapaghihiwalay. Amen po. No, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Through Him who loved us. Pakabuti ng Panginoon. Amen po. Amen po. Nakukulangan pa ba kayo? Kung paano natin susukatin, kung paano natin uunawain. Si Apostle Paul, sabi niya rito, sa Romans 8:38 to 39, kumbinsido na ako. Sabi mo sa katabi mo, kumbinsido ka na ba? Si Apostle Paul sabi niya, kumbinsido na ako. I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, depth, nor other created things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Si Apostle Paul ay kumbinsido. Siya ay persuaded. Ayan po. Beyond shadow of the doubt. Wala na siyang pagdududa. Ikaw ba may pagdududa pa? Ano pa ang kailangan gawin ng Diyos para patunayan niya kung gaano niya tayo, ikaw, ako, kamahal? Amen po. The goodness of God. Gusto ng Panginoong ipaunawa sa atin. Gusto niyang maging buhay sa atin. Gusto niyang i-zero in sa atin. For I am persuaded. Si Apostle Paul, ang sinusunod niya ay kautusan. Ang gusto niya, sundin niya ang Diyos sa pamagitan ng kautusan, alam niyang nabigo siya. Alam niyang hindi niya yun kayang magawa. Alam niyo, why is it so hard for most people to repent? Natatandaan niyo ba yan? Meron ako yan. Tingnan niyo sa video yan. Why is it so hard for most people to repent? Pinaliwanag ko po yan. Why? Because yung sin ang ating ina-attack. Pero yun ay napagtagumpayan na ng Panginoon. God overcame sin for us. Amen po. Over sin, He has conquered. Hallelujah. Hallelujah. Over death, victorious, hallelujah, victorious. Over sickness, He has triumphed, hallelujah, He has triumphed. Jesus reigns over all. Ating nga kantahin ito. I-claim natin ito. For this purpose, Christ was revealed to destroy all the works of the evil one. Christ in us has overcome
sing and welcome His kingdom in. Over sin, He has conquered, hallelujah. He has conquered over death, victorious, hallelujah, victorious. Over sickness, He has triumphed, hallelujah, He has triumphed. Jesus reigns over all. In the name of Jesus, we stand. By the power of His blood, we now claim this ground. We can claim it. Satan has no authority here. Class of darkness must flee, for Christ has the victory. Over sin, He has conquered, hallelujah. He has conquered over death, victorious. Sickness, He has triumphed, hallelujah, He has triumphed. Jesus reigns over all. Jesus reigns over all. Jesus reigns over all. To God be the glory, hallelujah. Woo. Amen po. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Yan niyo po. Kahit ang kamatayan, o ang buhay, o ang anghel, o mga pamunuan, at ang mga may kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang hinaharap, ang kataasan, o ang kalaliman, o ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa mamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Doon sa nagawa niya, yun ang ating tinatayuan. Amen po. Kaya tayo ay kumbinsido. Amen po. Maring ikaw ay merong itinatagong kahihiyang bagay sa iyong buhay. Secret mo yan. Skeleton in the closet. Mare. Ikaw ang kausap ko. Maring may tinatago kang skeleton in the closet. Takot na takot ka na mabunyag ang mga nakaraan mo, ang mga lihim mo. Amen po. Mga minamahal ng Panginoon. Katulad ni Adam and Eve na nagtago nung ang Panginoon ay dumating. Nagtago sila sa Panginoon. Meron akong good news sa iyo. Mahal ka pa rin ng Diyos. Huwag mong isipin na yung mga hidden shame na nasa iyo ay kinamuhian ka na ng Diyos. Your sin and lawless deeds, I remember no more. Maring ikaw, iniwan mo ang iyong ministry. Nag-abroad ka, nagtrabaho ka, o wala, iniwan mo ministry mo. Parang yung mga disciples, habang si Jesus ay naghihirap sa cross, ay iniwan niya si Jesus. Amen po. Mahal pa rin ba sila ni Jesus? Sila ba tinawag pa rin? At lalo na yung nag-deny sa kanya. Kung dininay mo ang Panginoon, katulad ni Peter, sabi niya, tawagin mo ang mga disciples at si Pedro, special mention pa nga. Yung nag-deny sa kanya, 3 times, special mention pa. Sundan niyo po ba ako? Ni katiting, huwag kang mag-iisip ng negative sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, bad yun. Sabihin mo sa uli, sobrang bad. Ni katiting, huwag kang mag-iisip ng negative kay Lord. Amen po. Do not doubt. Huwag nating i-doubt ang isa't isa. Alam ko may plano ang Diyos na maganda sa iyo. Kaya pag meron kang ginawang masama, hindi kita kinokondem, tinutulungan kita, tinuturuan. But you will refuse. You refuse at ibang iyong understanding. Ang tingin mo ay hinihiya kita. Ang tingin mo, galit ako sa iyo. Pero hindi mo naiintindihan na kinukorek. Ang correction ay laging masakit. Nag-catch niyo ba? Sinasabi ko, mga minamahal ng Panginoon, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit yan ang ginawa mo. Maring nag-doubt ka, katulad si Tomas. Si Tomas ba nag-doubt kay Lord?
Hanggat hindi ko na isusuot ang daliri ko sa tagiliran at ang kamay ko, nahawakan ko yung kanyang kamay na may butas. Ay, hindi ako maniniwala na siya muling nabuhay. Sabi ni Jesus, eto ako. Pasok mo ang iyong daliri sa aking mga sugat. Hawakan mo ang aking kamay. Tinulungan niya si Thomas. Mahal pa rin niya. Mahal ka pa rin ng Diyos. Mahirap mong isipin na ang negative tungkol sa God kung gaano niya tayo kamahal. Hindi natin kaya sasabog ang utak natin para unawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung gaano ang width, okay, ang length, ang height, ang depth, cross ang kanyang patotoo kung gaano niya tayo kamahal. Amen po ba, mga minamahal ng Panginoon? Ganon niya tayo kamahal. Hindi natin dapat, ni katiting man, na isipin na hindi niya tayo mahal. Kung sa mag-asawa, sa hirap at sa ginhawa, in good health, okay, and in good health and in sickness, sabi niya, mag-ibigan kayo. Alam niyo ba nang tinutukoy niya i-church? Yun ang sinasabi niya eh. Ganun daw tayo magtinginan. Kaya tayo ay sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, ay ganun kayo mag-ibigan. Sabi niya sa Jeremiah 31 verse 3, ulitin natin muli, mga minamahal ng Panginoon. Yes, I have loved you with an everlasting love. With an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Tagalogin natin po, okay? Napakita ko sa kanila mula sa malayo. Sa pasimula pa'y inibig ko na sila ng isang everlasting na pag-ibig. At patuloy akong magiging tapat sa kanila. Kaya, kung naandun ka sa harapan ng iyong naghihingalo na mahal sa buhay, amen po. Nakaka-experience siya ng pain. Maring siya ay nagsasuffer sa cancer. Nag-guess niyo ako? Nag-experience siya ng pain. Okay? Huwag niyong isipin na hindi siya mahal ng Diyos. In the world, you will have tribulation, sabi ng Panginoon. Sa sanlibutan, meron kayong kapighatian. Laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na sa sanlibutan. Oras na tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Hallelujah! Hallelujah! Kaharap na siya ng Diyos. Tapos na ang paghihirap at hindi na siya muling makakaranas ng paghihirap. No more pain, no sorrows, no death. Wala nang kamatayan pa. Doon niya tayo gustong dalhin. Pero dito, in the world you will have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Kasi sa gitna ng mga sitwasyon na gayon, nandun ka sa puntod ng iyong mahal sa buhay. Okay? Nandun ka sa graveside. Nandun ka sa libingan ng iyong mahal sa buhay na namayapa. Umiiyak ka. Namimiss na kita. Happy birthday. Huwag mo na happy ng happy birthday. Wala nang birthday yon. Okay, wala na. Patay na eh. Okay, happy death anniversary na yun. Wala na. Pero kalimitan, meron pa sa Facebook, nanay, miss kita, I love you, happy birthday, nanay. Ito nang iyon, 150th birthday. Wala na. Amen po, mga minamahal na. Pero sa gitna ng ganong sitwasyon, na naandun ka sa puntod, naandun ka sa libingan ng iyong mahal sa buhay, na umiiyak ka, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Mahal ka pa rin niya. At yung namayapa, kung tumanggap sa Panginoong Jesucristo, nasa piling niya, hindi siya makakabalik, pero makakapunta tayo sa Kanya. Kung ikaw ay nasa gitna ng isang pinansyal, mabigat na mga pinansyal na dalahin, kaya may burden ka tungkol sa iyong pananalapi, nagigets na ako doon. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Hindi siya nagbabago. Huwag mong pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos. Napatunayan na niya. Lahat ng patotoo, akin ang binanggit ngayon. Lahat ng patotoo kung gaano niya tayo kamahal. Lahat ng truth, binanggit ko na. Believe the truth and not the lie. The truth will set you free. Yung mga pagdududa. Kung ang pamilya, Christmas, naghiwalay si tatay at si nanay. Okay?
yung iyong mahal sa buhay, gumawa ng isang bagay na tungo sa kapahamakan. Nandun siya ngayon sa bingit ng kapahamakan ang iyong mahal sa buhay. Sabihin ko sa iyo, mahal ka pa rin ng Diyos. At yung mahal mo sa buhay, mahal pa rin siya ng Diyos. Nagkamali siya, pero mahal pa rin siya ng Diyos. Gagawin ng Diyos ang lahat-lahat. Huwag ka lang maimpyerno. Nilutas niya yun. Yung eternal punishment, yung eternal death, nilutas na ng Panginoon. Lahat sa atin, puro temporal. Walang bagyong eternal. Ang mga bagyo, walang bagyo sa langit Walang bagyo. Ang bagyo, panandalian lamang. Nagigets niyo ako, temporary lang yan, mga minamahal ng Panginoon. Amen po. Kahit ano ang mangyari, maganda ang kanyang kalalagyan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen po. Amen po. Kahit na ano pa ang danasin, kahit na anong great sin ang iyong nagawa, God still loves you. Si Jesus, sabi niya, hindi ako naparito para sa mga banal, naparito ako para sa mga makasalanan. Upang magsisi sila, talikdan ng kasalanan, manumbalik sa Diyos. Balik tayo sa Romans 8:39. Ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan Kristo Jesus, nating Panginoon. Walang makapaghihiwalay sa atin sa love ni Lord. English, okay? Nor height or depth or any other created being shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Tagalog, tinan niyo po. Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Okay, sabihin mo sa iyong katabi, hindi sa paraan mo, kundi sa pamaraan ng Diyos. Anong kailangan? Trust His love. Amen po. Meron isang awit na gusto kong awitin natin. At unawain niyo ang mga lyrics na ito. Above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, oh yes, above all thrones, above all wonders the world
treasures of the earth. Oh, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, yes, and thought of me above all. Crucified and laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground. You took the fall. Thank you, Lord. You thought of me. Thank you, Jesus. Above all. Maraming salamat po, Panginoon. Lord Jesus, binubuksan ko po ang aking puso para sa iyo. Buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo, Lord, hindi lang bilang Panginoon, kundi bilang aking Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Ikaw ang aking Panginoon. Maupo ka sa trono ng puso ko. Yung Lordship, relationship ko sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ko na ito ay laging mangibabaw. Sa gitna ng mga katanungang ito, sa gitna ng mga pandemya na ito, sa gitna ng mga sirkumstansya na dinaranas ngayon ng buong mundo, ang huwag kong malimot, mapagtitiwalaan ko ang pag-ibig mo sa akin. Thank you for your love for me. In Jesus' name, hallelujah. And now may the Lord God bless you and keep you. May His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace, in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen and amen. Have a nice weekend. Makita po tayo muli. God bless you all.